Sa pagtatapos ng 7 laro ng bawat koponan sa OMPL ay naglabas na nga rin muli ng updated standings ang mga ito. Kasabay rin ito ng pagtatapos ng huling games para sa taong ito dahil ang natitirang 7 laro ay sa susunod na taon na magaganap. Bago iyon ay isang event din ng OMPL ang inaabangan ng mga taga-Ormin ang gaganapin sa unang linggo ng January. Ang All-Star Game na kung saan ay maglalaro ang mga mahuhusay na players mula sa South at North. Ang botohan nga para sa starting 5 ng dalawang team ay nagsimula na sa pamamagitan ng pagpo-post online. Hashtags ang gagamitin ng OMPL para makuha ang mananalo sa frontcourt 2 players at backcourt 3 players, at pagkatapos nito ay ang committee na ang siya namang pipili ng mga reserba na nakabase na sa naging laro ng mga ito sa unang 7 games. Kabilang sa North, 1st District ang mga bayan ng Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Calapan City, Nauhan, Victoria, Socorro at Pola. Ang sa South, 2nd District naman ay mula sa Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Oriental Mindoro Provincial League Standings. First 7 games. Team win-loss. Rank 1 Mansalay Black Knights 7-0. Rank 2 Puerto Galera Sea Lions 6-1. Rank 3 Socorro Breakers 6-1. Rank 4 Nauhan Exterminators 6-1. Rank 5 Calapan City Beast 6-1. Rank 6 Rojas Sharks 5-2. Rank 7 Baku Giants 5-2. Rank 8 Pola Monsters 4-3. Rank 9 Pinamalayan Tigers 3-4. Rank 10 Bulalakaw Dragons 2-5. Rank 11 Victoria Eagles 2-5. Rank 12 Gloria Shooters 1-6. Rank 13 Bansud Hunters 0-7. Ranked 14 Bungabong Hustlers 0-7. And ranked 15 San Teodoro Warriors 0-7. Nanatili sa unang pwesto ang Mansalay Black Knights na binigla ang mga sumusubaybay ng OMPL sa opening pa lang ng liga nang ilang pasok agad nila ang defending champion na Puerto Galera. Isa nga rin sa tinalo ng team na ito ang Nauhan Exterminators na isa rin sa bagong team na umuspong dito sa top ng OMPL. Isa nga sa sinasabing dahilan ng pangyayaring ito sa Mansalay ay ang bagong manlalaro ng mga ito na si Ricky Mendez na bagamat 5'6" to 5'7" lang ang height ay ito naman ang kinilalang ace player ng team na ito. Sinamahan din ito ng kanilang team captain na si Gerald Valdez na mayroon ding magandang season na makikita sa stats nito na nasa 20 plus points per game ang naiaambag sa team. Isa nga rin sa sinasabing dahilan ng pagbabagong ito ng Mansalay ay ang pagsali ng isa pang manlalaro na kung titingnan ng statistics per game ay kahanga-hanga rin. Kahit pa nga matagal itong nawala sa basketball. Ito nga ay si Sniper Katie, si Carlo Tuason na nagpaparamdam na ng lupit sa 3 sa mga pahuli nitong laro. May average siya na almost 20 points per game sa 7 laban at nakapagtala siya ng 28 points sa Gloria at 23 points naman sa huli nilang laro nang tambakan nila ang Baco sa bahay nito. Isa pa ngang sinasabing dahilan kung bakit tumaas ang offensive power ng team na ito ay dahil sa mga shooters na nakapaligid sa kanilang playmaker na si Mendez na hindi lang si Tuason. Isa rin sa binabantayan ng mga fans ay ang biglang pagkakaroon ng magandang stats ng starting center nilang si Marlon Magbuo nitong huli nilang laro na napag-alaman ng mga researchers na ito pala ay ang anak ng isa sa mga tanyag na basketballista noon sa Ormin na si Charles Little Giant Magbuo. Bukod dito, alam na rin ng marami na ang magandang coach ng koponang ito ay anak ng isa ring legendary basketball player ng Ormin na si Isaiah Golden Boy Cervantes. Sa dami ng mga natuklasan ng maraming OMPL fans ay mas lalo tuloy silang naging interesado sa team ng Mansalay dahil sa natitirang 7 laro ay kakaharapin pa nila ang mga powerhouse team ng liga kagaya ng Calapan City at isa rin sa nangunguna ngayon sa standings na Socorro Breakers.
Nasa ilalim naman ng Mansalay ang apat na team na may isang talo, ang Puerto Galera Sea Lions na natalo sa Mansalay, ang Socorro Breakers na tinalo naman ng defending champion, ang Nauhan Exterminators na naging isa rin sa biniktima ng Black Knights, at ang Calapan City Beasts na tinalo naman ni Maki Romero sa pamamagitan ng isang historical comeback. Sa apat na ito ay dalawa pa lang ang nakakalaban ng Mansalay, at ito nga ang inaabangan ng mga manonood. Sa natitirang 7 laban ng Mansalay ay dito na masusukat kung mananatili ba sila sa itaas o hindi. Sa kabila ng mga matitinding labang kakaharapin ng Mansalay, naniniwala naman ang mga basketball analyst na makakapasok sila sa top 4. Lalo pat hindi pa rin nila nakakalaban ang mga kupunan na nasa ilalim ngayon ng standings. Sabi nga ng isang basketball analyst sa isang local program nito sa Calapan ay kahit matalo raw ni na Mover Flores at ng dynamic duo ng Socorro ang Mansalay, ay mananatili pa rin daw ito sa taas kung mananalo ang mga ito sa 5 pang mga laro sa isang taon. Isa nga rin sa mainit na topic tungkol sa OMPL ay kung si Henrik Ramirez pa rin ba raw ang magiging MVP ng liga ngayong taon. Ang sagot na nga lang nila ay nakadepende sa magiging performance ni na Mover Flores at Maki Romero sa natitirang laro. Sa oras din daw na matalo ng Nauhan ng Puerto Galera sa pagharap nila sa January, ay dito na raw masasagot kung si Ramirez pa rin ba ang mananatiling number 1 sa player rankings ng liga. Kasabay rin ng pananaw nilang ito ay ang panganib na isang taga-South ang makakuha nito. Ito nga ay ang dark horse base sa kanila ng MVP rankings sa taong ito, si Ricky Mendez, na binansagan na nga ng mga analyst na Giant Slayer. Habang binabasa nga ni Ricky ang news article sa OMPL page ay napangiti na lang siya sa bansag na ibinigay sa kanya ng mga analyst. Napahigop nga siya ng kape habang nakaupo sa loob ng kusina kinaumagahan ito. After ng araw ng 7th game nila kahapon, medyo puyat nga siya dahil nagkayayaan ng kaunting inuman sa bahay ni na Alfante. Isang mini reunion nga ng Sisa Flamers ang naganap doon na naging masaya ang kinalabasan kahit pa daw nagtawag ng uwak si Larry at Romel. Tawang-tawa nga si Ricky na makita rin sa GC ng Flamers ang mga video at photos ng dalawa na nagkaroon muna ng kompetisyon sa pag-inom ng alak. May kasama rin kantahan ng kaganapang iyon. At mukhang ang plano nilang paglalaro ng basketball ngayong araw ay hindi muna mangyayari dahil tiyak na masakit daw ang ulo ng mga kasama niya. Kung wala si Andrea, baka nagaya ako sa mga iyon na may hangover. Sabi na nga lang ni Ricky na humikab at tumayo na. Matapos nga iyon ay pumasok na siya sa kaniyang kwarto para magbihis ng pangtakbo niya. Tatakbo lang daw siya ng ilang minuto sa labas at babalik din kagad. Hindi kasi pwedeng wala siyang morning exercise na gagawin dahil nakasanayan na niya ito. Mas maganda rin sa isang araw na kami maglalaro. Pabalik na rin si Rodel Salameda at sasali raw sina Jin Makatangay at Kim Biray sa plano naming laro dito sa court. Balita nga rin ni Ricky ay i-recruit ni Mover si Jin sa isang taon para sa team ng Calapan. Gumanda kasi ng gumanda ang performance dito sa CBL at naging isang magandang tandem para kay Romeo Baltasar. Tama nga naman, si Romeo at Jin, may chemistry na sila sa loob ng court kaya magandang maging magkasama sila sa team ng Calapan. Sabi nga ni Ricky na lumabas na ng bahay at nagbanat-banat muna ng bisig at tuhod. Tumakbo na si Ricky at damang-dama niya ang kalamigang hatid ng Kapaskuhan. Makikita nga habang tumatakbo siya ang mga nagliliwanag na Christmas lights sa mga kabahayan dito. Napatingin nga rin siya sa isang grocery store na maagang nagbukas na may munting bilen pa ito sa itaas. Napangiti nga siya at bahagyang tumigil doon para batiin na magandang umaga sina Kuya Adolfo at Durante Karim. Ito ay ang mga dati niyang kasamahan sa kanubing team noon. Pagkatapos noon ay tumakbo na muli si Ricky at napalingon siya sa kanyang likuran nang may marinig siyang sumisigaw matapos huminga ng malalim. Sina Kuya Baro niya ito at Martin. Napaisip nga si Ricky kung nasaan sina Jun at Romeo at isang bagay lang ang naisip niyang sagot sa bagay na iyon. Baka masakit din ang ulo ng mga iyon. Wika nga niya sa sarili na hinintay ang dalawa niyang mga kuya.
"Good morning Kuya Baron at Kuya Martin." Bati agad ni Mendez at ngiti naman ang tugon ni Martin habang pagsusuplado naman ang tugon ni Baron. "Tuloy ba ang paglalaro ng mga tropa mo mamaya?" tanong nga ni Baron kay Ricky na sinabayan niya ng pagtakbo. "Baka kuya sa isang araw pa, baka kasi may hangover pa ang mga iyon." Natatawa namang sagot ni Ricky. "Kaya pala hindi makakasama sina June at Romeo. Pinuntahan pa naman namin sa bahay nila." Sagot naman ni Martin. "May hina kasi ang dalawang iyon." Sabi naman ni Baron na napatingin kay Ricky. "Batikan ka ng mag-iinom, Baron. Huwag mong igaya ang dalawang iyon sa iyo." Sagot naman ni Martin. "Tumigil na ako sa pag-inom. Gusto ko na ng healthy living." Napaseryoso nga kagad si Ricky sa sinabing iyon ni Baron. Talaga kuya?" "Oo, pati pag-iyosi ay tinigil ko na rin." "Baka kuya magkasakit kayo niyan. Hindi ninyo nagagawa ang mga bisyo ninyo." Pabirong tugon naman ni Mendez at napatawa. "Tinatawanan mo ba ako? Iniisip mo bang nagyayabang ako, Mendez?" Bulalas ni Baron at napangiti naman ng pilit si Ricky. Hindi naman kuya. Sinabi mo na rin kasi dati iyan." Sabi nga ni Ricky na napatakbo ng mabilis dahil sa kanyang pagtawa. Si Martin naman ay napatawa rin habang si Baron naman ay hinabol si Mendez nang kumaripas ito ng takbo. "Tumigil nga kayo. Baka may humabol na naman sa ating aso." Sigaw ni Martin at kasabay noon ay may narinig siyang pagtahol ng kung ano sa kanyang likuran. "Sinasabi ko na nga ba." Matapos iyon, makikita ngang may tatlong kalalakihan ang napakabilis ng ginagawang pagtakbo sa tabi ng kalsada ng Kanubing Uno. Sumisigaw sila dahil nga may mga asong hinahabol sila sa likuran. Ginanap na nga rin ang araw na iyon ng Christmas party ng team ng Mansalay sa isang resort sa barangay ng Balite, isang lugar na tabing dagat sa Calapan. Sagot nga ni Andrea ang kanilang pagkain at bayad sa venue. Nagpadala nga rin ang municipal ng Mansalay ng bonus sa kanila na lalong ikinatuwa ng mga players nang buksan ng kanilang mga sobre. Ilang araw ang lilipas at papahinga muna ang kanilang kupunan sa OMPL. Nagsaya muna sila at nagkaroon nga rin sila ng exchanging of gifts. Kasabay rin ng kasiyahang iyon ay ang tuwa ni Andrea at Ricky nang sabihin sa kanila ni Gerald na pinapupunta ito ni Kat sa bahay nito sa araw ng Pasko. Talaga? Sabi sa'yo Gerald, magiging okay rin kayo. Wika nga ni Andrea sa tuwang-tuwa na si Gerald. Kaya nga salamat coach, pati na rin kay Ricky. Lalo ako magiging magaling na player nito. May inspirasyon. Pero hindi pa rin naman kami nagkakabalikan ni Kat officially. Masayang wika nga ni Gerald at si Andrea naman ay pasimpleng napatingin kay Ricky nang marinig iyon. Next year na ulit tayo magkikita-kita. Hindi pa natin nakakalaban ng Calapan, ang Rojas at ang Socorro. But I know, matatalo natin sila. Tama ba ako team? Tanong nga ni Andrea sa kanyang mga players na malakas na sumagot sa kanya. Oo coach, matatalo natin ang mga iyon. That's the answer I wanted to hear from you. Sabi nga ni Andrea na napangiti ng maganda nang makita ang kanyang mga players. Ibang-iba nga ito sa nadatnan niyang players noong unang araw niya sa Mansalay Black Knights. Mula sa walang motibasyong team at hindi iniisip ang manalo, ito na nga ngayon ng mga players niya, masaya, puno ng pag-asa at handang makipagbugbugan sa loob ng court, manalo lang sa laro. Andrew, Terence, Dwayne, bawal kayong uminom ng alak. Paalala pa nga ni Andrea sa tatlong teenager na kasama nila rito. Ha? Ano coach? Sabi nga ni Andrew na pangiti na lang sa kanilang magandang coach. Sabi ito sa akin ni Consel Salome, huwag matigas ang ulo. Dagdag pa nga ni Andrea at kasabay nito ay ang pagtingin ni Andrew sa kanilang mga kuya. Sa pagkakataong ito, makinig kayo kay coach. Sabi nga ni Gerald na may hawak na bote ng alak. Ang daya nyo naman kuya. Mahinang wika ni Andrew na napangiti na lang ng pilit nang nasa tabi na pala niya si Coach Andrea. Terence, nasa na yung juice? Nauuhaw ako. Kabadong wika ni Andrew. Ako rin, sagot naman ni Terence na napatawa na lang ng pilit. Si Dwayne naman ay makikitang umiinom na ng juice sa isang tabi. Hindi siya iinom ng alak kasi
Sinabi rin ito sa kanya ng mahal niyang ina.